Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ulit si Boss Yoyang. So, pag-usapan natin itong reconciliation at resignation na naging balita no ng itong mga nakaraang araw at kanina hanggang kanina ay balita yung courtesy resignation na ipinahayag ng palasyo para sa kanyang mga kalihim at sa mga advisor ng Pangulo. So, unahin natin itong reconciliation. So, tinanong ni Tunying, itong si PBBM, na kung open sa reconciliation sa mga Duterte. No? Ang sagot po ng ating Pangulo ay open daw siya sa reconciliation. At marami na raw siyang kaaway. So, ibig lang sabihin, ewan ko kung sino advisor ni PBBM, no? Bakit ganun yung ibinigay sa kanyang pahayag. Parang inamin na ng ating Pangulo na marami nga siyang kaaway. At yun ay ang mga kritiko. Tinuturing niyang kaaway yung kritiko niya. Yun, number 1 yun. Kung mapapanood nyo yung interview ni Yorme, ni Isko kay Pinky Web, tinanong din niya si Isko Tinanong ni Pinky Web kung kaaway niya si Lenny Robredo. Alam niyo sagot ni ni Isko, hindi kami nag-away. Hindi ko siya kaaway at hindi kami nag-away. So, ganun kataba utak ni Yorme, palibasa Batang Maynila, may pagkatulisan din. Bakit ang mga Manileño binoto pa rin si Yorme? Kahit na alam ng mga Manileño, malaking utang ang ginawa, maraming ibinenta si Yorme, pero binoto pa rin. No? Walang usaping politika. No? Kumbaga wala siyang kaaway sa politika kahit na binobomba siya ng mga kabilang partidong kalaban niya. Binobomba siya. Hindi niya pinapansin. Dapat ang Pangulo ganun din. So, kunin mo example si Yorme, maganda nga kunin mo advisor, kaya lang mayor na Tulisan to si Yorme, kaya alam niya kung paano kilitiin ang taong bayan na mahihirap. So, una-una, kung gusto mo ng reconciliation, wala naman dapat reconciliation Dapat ang sinagot ng ating Pangulo ron, hindi ko kaaway si Sara. Walang dapat maging reconciliation. Ngayon, kung sasabihin ni BP Sara, kaaway ko si Bongbong, siya na magkakaproblema ron, hindi ang Pangulo. Kasi as a leader, dapat di ka na nagsasabi na may kaaway ka. Marami kang kritiko, pero dapat wala kang kaaway as a leader. No? Pangalawa, pag-usapan naman natin itong resignation. No? Bakit binigyan ng courtesy resignation ang mga kalihim? No? Bilang Pangulo, ikaw ang nag-appoint sa mga yan. Hindi mo kailangan makiusap sa kanila. Tanggalin mo kung kinakailangan. Yun ang dapat. Maging kamay na bakal ka. Umpisa mo dyan sa palasyo. No? Unahin mo si Boying, yung dalawa Rimulya. Si tira mo, yung sa DOTR, maganda galawan nun, tsaka si Rex Gatchalian, yung DSWD, maganda, approve. Pero yung mga sumabotay sa'yo, dahil sabi mo, hindi naman ikaw kasabot doon sa pagkakadak pwede pagtatanggalin mo, diba? O para magkaroon ng simpatya ang bayan. Hindi mo talaga kailangan reconciliation, Mr. President. Hindi mo yan kailangan. Kahit na maging kaaway mo habang buhay mga Duterte, kung ibibigay mo ang hinihiling ng taong bayan, yung pangangailangan ng taong bayan, ng bansa, una mong gawin, kausapin mo yung majority ng Kamara, palitan nyo yung leadership. Yan, makikita ng tawa kahit ka mag-anak para tabla pag mali. Diba? Yan ang unang iisipin namin, na kaming nasa ibaba, kaming mahihirap. Yan ang una naming maisip, kahit ka mag-anak, tinabla kasi mali. Unahin mo yun. Pangalawa, ibalik nyo lahat ng perang kinuha nyo. PhilHealth, GSIS, Land Bank. No? Pati yung pinagbilan ng ginto, ilabas nyo yung katotohanan dyan. No? At least kahit wala ka na sa pwesto, hanggang sa kaapu-apuhan ng mga apo natin. Pag sinabing Marcos, okay yan, si Marcos, binalik niya yung mga pinagbentahan, maging mabuti yan sa mamamayan. Hindi, nakatatak na nga sa tatay nyo na magnanakaw ang Marcos hanggang sa panahon namin. Yun na tumatak sa amin dahil yun ang naririnig namin ng mga bata kami. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang magiging tingin sa inyo kung hindi mo ibabalik. Walang pakialaman taong bayan kahit mag-away kayo maghapon ng mga Duterte. Ang importante sa mamamayan, nagampanan mo ang pagiging leader.
Yun ang kailangan namin. Hindi namin kailangan kayo magbati kayo o magsabunutan kayo ni Sarah. Wala kaming pakialam. Hindi po ako pro BBM. No? Actually, DDS ako. Kaya na binibigyan ko ng idea kasi yung mga advisor yata hindi alam yung pinagagawa sa Pangulo. Sadyang pinapahamak ang Pangulo. Ikaw nag-appoint dyan, hihinga mo ng courtesy resignation. Pagtatanggalin mo, palitan mo, alam mong masisira ka. No, idagdag mo pa tong 2 payasong nilagay mo sa palasyo. Naglagay ka ng 2 abogado, parehas pang payasok. Nakaka-enjoy panoorin yung 2 ngayon pagka nadadaan sa newsfeed ko eh. Yung isa si Bobo. Kung di ko matalino, hindi madidisbar eh. Kaya namang isa, may problema sa comprehension. Biruin mo yung reduce ng presyo na 7 pesos 7 pesos daw kilo ng bigas. Tapos yung magpinsan, literally magpinsan. Katong huli, tumama naman siya. Alam niyang figurative yung bloodbath ni Inday Sara. Hindi naman, kung sinabi niyang bloodbath dadanak na talaga sa Senate ang dugo. Hindi mangyayari yun. Gusto niyang magkaroon ng, kumbaga sa balitaktakang madugo. Ika nga. Kaya niya sinabing bloodbath. Kung ililiteral nyo pa yun, ewan ko na lang. Ito, ang point ko kasi, pasinin nyo si Yorme. No? Kasi nagnakaw ng utang ng bilyon-bilyon, binenta yung mga pag-aari ng Maynila. Pero yun, binoto, landslide din. Kasi, moderate yung grade niya huwag na tayo maglokohan, Yorme, para tayo taga-Tondo, para tayo lumaki sa Tondo, alam na paugalawan natin. Huwag mo sabihin hindi ka kumita dyan. Kumita ka pa rin dyan. Pero kasi kaming mga mahihirap sa Maynila, makita namin yung malasakit nyo sa amin. Wala na kami pakialam doon sa mga kunukakot nyo. Pag malasakitan nyo lang ang taong bayan, okay na kami ron. At wala kaming pakialam kung nag-aaway kayo ng mga Duterte. Dapat nga, hindi mo inamin may kaaway ka eh. Yung ba advisor mo? Kunin mo kaya ako advisor mo. Leader ka ng bayan, may kaaway ka. Kaaway turing mo sa kritiko mo. Anong klase ka? Tapos ngayon, pinagre-resign mo yung kalihim mo. Pwede mo namang tanggalin, palitan. Gawa nyong tulongis yung mga mamamayan mo kaya lalong nagagalit sa'yo. Pag ginawa mo yung payo ko sa'yo, napapalitan mo yung leadership sa kamara, tapos ibalik mo lahat ng pera. Kahit mag-abono ka, balik mo lahat ng pera. Total naman, mayaman ka na Kaya pag nakita na tabay, nabunuhan pa ni PBBM yung mga nagastos ng kasamahan niya. Matutuwa ang taong bayan sa'yo at hindi mo kikialam sa away niya ni Sara, ni VP Sara. Tandaan mo. Ang mahalaga sa amin, makita namin yung malasakit mo sa tao. Kahit wala infrastructure, pag malasakitan mo, lalo yung mga ospital, dagdagan mo ospital, dagdagan mo eskwelahan. Pero mo namigay ng ayuda yung Congress. Ano yan ang AIC crisis situation. Wala namang crisis, bakit namigay kayo ng AIC? Diba? Magkano lang naman ang naipamigay nyo, magkano ang nilabas nyo. Yan ang una mong bantayan, yung sa pera, pagdating sa pera, para hindi ka masira. Wala nga, may bagay, meron ka pang 3 taon para bumawi sa taong bayan. Ipakita mo na hindi nagkamali sa pagpili. Nakita nyo nangyari sa eleksyon, ayan ang resulta, di ba? 0 kayo sa Mindanao, sa BAN. Nananahimik yung BAN, pinakailaman mo, pinalitan mo yung chief minister, talaga magagalit sila sa inyo. Siguro itong mga alyansa, nahalata nila, puro kahihiyan din ang inabot nila. Hindi na dumating sa Thanksgiving. Lahat na sinasabi ko rito ay pawang opinion ko lang. At yung iba'y payo, kung madidinig niya, di mas maganda. Unahin mo yung pisa mo para makita ng tao na kahit ka mag-alak, hindi uubra sa'yo. At pakinggan mo yung kapatid mo, yung ate mo, kasi iisa yung pusod nyo. Hindi ka ipapahamak ng kapatid mo yun. Wala ako nakitang panganay na kapatid na ipinahamak ang mga kapatid niyang mas bata sa kanya. Nakakita ko bunso, ipahamak yung kuya. Pero yung kuya hindi ipinahamak ang bunso.
o yung ate. Walang ating ipinahamak ang mga kapatid nila. Ewan ko sa iba, pero sa buong buhay ko, wala akong nakilalang ate na ipinahamak yung kapatid nila. Kaya yun lamang po at maraming salamat. Pakipollow po ninyo ako sa aking TikTok, YouTube at Facebook. Ito po ulit si Boss Choyang. Peace.